Pinalaya sa sariling tahanan para bigyan ng kwarto ang kabit na buntis. Habang nag-iimpake sila Rizel sa dilim, dinig niya ang halahak ng asawa at ng babaeng mismo niligtas niya sa kamatayan. Wala kang kwenta, baog! Pandidiri ng biyenan niya. Pero sa halip na umiyak, pinunasan niya ang luha at nung umiti ng malamig. Handa na siyang bawiin ang lahat. Paano babangon ang isang reynang tinanggalan ng korona? Mabuti pa tong si Celine may pakinabang. Yung asawa mong yantok, 7 taon na. Walang maibigay na apo. Tingnan mo, 1 buwan pa lang dito ang batang inuwi niya. May tagapagmana na agad ang mga Serrano. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib nila Rizel. Nakatayo siya sa harap ng plansahan sa maliit na silid. Hawak ang paboritong asul na polo ng kanyang asawang si Domeng. Maingat at puno ng pagmamahal niyang pinadaanan ng mainit na bakal ang kuwelyo nito kanina. Ngunit ngayon ay naninigas ang kanyang mga daliri. Isang pilit at mahinhing tawa ng babae ang sumunod na umabot sa kanyang pandinig. Ang tawang iyon ay nagmula kay Celine, ang babaeng sugatan at walang muwang na iniligtas niya mula sa isang aksidente sa kalsada noong nakaraang buwan. Ang babaeng pinatuloy niya sa sarili nilang tahanan dahil sa labis na awa. Hindi siya makahinga, tila may nakabara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok o maisuka. Napapikit sila Rizel habang ang init ng plansa ay nagsimulang manuot sa tela. Muntik nang sumunog sa damit na kanyang inaasikaso. Sa halip na magwala, dahan-dahan niyang ibinaba ang plansa. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi sumisigaw, kundi gumagapang at tahimik na pumapatay sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Ang mga pamilyar na haligi ng bahay na ito ay biglang naging malamig at nakakatakot. Ilang sandali pa ay bumukas ang pangunahing pinto ng bahay. Dumating si Domeng mula sa paggawaan ng seafood. Lumabas si Rizel mula sa silid. Umaasang makikita sa mga mata ng asawa ang pagtatanggol o kahit kaunting konsensya. Ngunit ang unang bumungad sa kanyang paningin ay ang mga mamahaling kahon ng gatas para sa buntis at mga sariwang prutas na bitbit nito. Sinalububong agad ito ni Celine na may malagkit na ngiti. Inabot ang mga dala ng lalaki na tila siya ang tunay na reyna sa pamamahay na iyon. Nang magtama ang paningin nilang mag-asawa, umiwas ng tingin si Domeng. Lumapit ang lalaki kay Rizel, hindi upang humingi ng tawad, kundi upang bitiwan ang mga salitang lalong nagbaon sa kanya sa hukay ng kawalan ng halaga. Naawa lang ako sa bata, El. Wala siyang pamilya at walang mapupuntahan. Mahinang sambit ni Domeng habang iniiwasan ang tatanong ng mga mata ng asawa. Intindihin mo na lang sana. Ikaw naman ang legal na asawa. Sa iyo pa rin ako umuuwi. Huwag mo na palakihin ang gulo dahil kailangan niya ng tahimik na kapaligiran para sa bata. Tinik na napakahirap lunokin ang mga katwirang iyon. Ginamit ng kanyang asawa ang salitang awa upang pagtakpan ang isang tahasan at lantarang pagtataksil. Pinili nila Rizel na isara ang kanyang mga labi. Ang 7 taon ng kanilang pagsasama, ang mga sakripisyo niya noong nagsisimula pa lamang ang negosyo nito, ay tila naging alikabok na lamang na madaling paliparin ng hangin. Pagsapit ng hapunan, ang hapagkainan na dating saksi sa matatamis nilang kwentuhan ay naging isang malamig na korte kung saan siya ang palaging talunan. Nakaupo si Rizel sa isang tabi, tahimik na tinititigan ang kanyang kanan na hindi mabawasan. Sa kabilang dulo, masiglang nilalagyan ni Celine ng ulam ang plato ni Domeng gamit ang sarili nitong kutsara. May kasama pang malambing na sulyap ang bawat galaw ng babae na sinuklian naman ng matamis na papuri mula kay Aling Charing. Parang mga estranghero ang tingin nila kay Rizel, isang palamuti na walang silbi sa sarili nitong palasyo. Kinagabihan, nang tulog na ang lahat at tanging ang liwanag ng buwan ang tumatanglaw sa sala, tahimik na nagliligpit si Rizel. Habang inaayos niya ang ilalim ng sopa kung saan madalas umupo si Celine, may nakapa siyang isang lukot na piraso ng papel.
Kinuha niya ito at mainat na inunat. Isa itong resibo mula sa isang klinika na nagpapatunay ng unang ultrasound para sa pagbubuntis. Tinitigan nila Rizel ang papel. Sa gitna ng dilim at katahimikan ng gabi, automatikong gumapang ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang sariling tiyan. Isang tiyan na nanatiling patag at walang laman sa loob ng 7 taon. Ang mainit at maalat na luha na kanina, pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak, dumaloy sa kanyang pisingi at pumatak sa likod ng kanyang palad. Bakit ang mundo ay napakadamot sa kanya, ngunit napakabukas palad sa isang taong walang ginawa, kundi manlinlang at mangagaw. Ngunit habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, upang mas makita ang nakasulat sa resibo, may isang detalyeng umagaw sa kanyang pansin. Ang pangalan at address ng klinika sa itaas na bahagi ng papel ay sinadyang burahin gamit ang makapal na itim na tinta. Tila may isang malaking lihim na pinipilit ibaon sa limot. Kung totoo ang ipinagmamalaking pagbubuntis, bakit kailangang itago kung saan ito nagpasuri? Bago pa man makabuo ng malinaw na hinala ang kanyang isip, biglang nagliwanag ang buong sala. Nakatayo sa paanan ng hagdan si Domeng, bakas ang matinding pagkagulat sa mukha na agad na palitan ng pot. Mabilis itong naglakad palapit sa kanya, at walang pasabing hinablot ang lukot na papel mula sa kanyang mga kamay. Namumutla ang lalaki, nakakuyom ang panga, at ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pinipigilang sumabog. Ang mabibigat at sunod-sunod na hakbang ng lalaki palayo sa kanya ay naiwang umaalingaw sa kabuuan ng tahimik at malamig na bahay. Ang maluwag na bulwagan ng paggawaan ng seafood ay napuno ng mga makukulay na ilaw at masisiglang pag-uusap upang ipagdiwang ang ika-7 anibersaryo ng negosyo ni Domeng at Rizel. Ngunit para sa tunay na asawa, ang gabing yon ay hindi isang selebrasyon, kundi isang entablado ng kanyang sariling libing. Suot ang isang simpleng lumang bestida, nanatili sila Rizel sa isang madilim na sulok habang ang kanyang mga mata ay nakapako kay Celine na kabababa lamang mula sa hagdan. Nakasuot ang babae ng isang kumikinang na gown, ngunit ang mas nakapagpasikip sa lalamunan nila Rizel ay ang palamuti sa leeg nito. Isang mamahaling kwintas na yare sa mga perlas. Iyon ang mismong regalo na ipinangako ni Domeng na ibibigay sa kanya para sa kanilang anibersaryo. Ang pangarap na matagal na niyang hinihintay ay nakasabit na yon sa leeg ng babaeng sumira sa kanyang tahanan. Umakyat sa entablado si Aling Charing. Ang mukha ay nag-uumapaw sa pagmamalaki at kayabangan. Ginamit nito ang pagkakataon upang ipakilala si Celine sa lahat ng dumalo, hindi bilang isang simpleng empleyada, kundi bilang ang babaeng magdadala ng kinabukasan ng mga Serrano. Ang mga bisita ay nagpalitan ng mga mapanghusgang tingin at mapanood yung bulungan na parang mga matutulis na karayom na walang awang tumutusok sa balat nila Rizel. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang lumiliit, pinagkakaitan ng hangin at nawawala ng halaga sa mismong mundong siya ang nagtayo mula sa wala. Nakatungo lamang siya, pilit na itinatago ang pang-ininig ng kanyang mga balikat. Sa gitna ng kanyang panlalamig at pag-iisa, isang mainit na baso ng tubig ang tahimik na inilapag sa kanyang harapan. Nang mag-angat siya ng paningin, nakita niya ang pamilyar at maaliwalas na mukha ni Dr. Mateo Villacorta. Walang anumang bakas ng awa sa mga mata ng doktor, kundi isang malalim at taos-pusong pag-unawa. Tahimik na tumayo ang lalaki sa kanyang tabi. Ginawang harang ang sariling katawan upang takpan sila Rizel mula sa mga nakakapasong titig ng mga bisita. Hindi nagsalita si Mateo ng mahahabang kataga. Dahan-dahan lamang nitong ipinatong ang kanyang malapad at mainit na kamay sa sandalan ng upuan ni Rizel. Walang anumang balat na nagdikit, ngunit ang simpleng presensyang iyon ay naging isang matibay na angkla na pumigil sa tuluyang pagguho ng mundo ng ginang. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming linggo, nakaramdam sila Rizel ng isang manipis na hibla ng kapayapaan at pag-asa. Ngunit ang maikling kapayapaang yon ay mabilis na binasag ng pagdating ni Domeng. Mabilis na lumapit ang lalaki, hinawakan ng mahigpit ang braso ng asawa
at kinaladkad siya patungo sa isang madilim na pasilyo na walang nakakakita. Bakit ganyan ang mukha mo? Nakakahiya sa mga bisita. Para kang namatayan. Ngumiti ka naman para hindi tayo magmuhang kahiya-hiya sa mga negosyante rito. Pabulong ngunit madiin na sumbat ni Domeng. Ang mga salitang ito ay tila isang malakas na sampal sa kaluluwa ni Rizel. Mas mahalaga pa pala sa kanyang asawa ang pag-iingat sa pekeng imahe ng kanilang pamilya kaysa sa pag-aalaga sa nadudurog niyang puso. Habang nagaganap ang komprontasyon sa pasilyo, naiwan si Mateo sa malapit sa mesa kung saan nakaupo si Celine kanina. Walang sinuman ang nakapansin ng mahagip ng paningin ng doktor, ang isang reseta ng gamot na sadya, yatang inilantad ng babae sa ibabaw ng kanyang bag upang ipagmalaki ang pagbubuntis. Nang mabasa ni Mateo ang pirma ng doktor sa papel, kumunot ang kanyang noo at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pangalan ng doktor na iyon ay hindi estranjero sa kanya. Ito ay isang taong matagal nang tinanggalan ng lisensya dahil sa mga ilegal at kahina-hinalang transaksyon sa Maynila. Isang malaking katanungan ang biglang nabuo sa isip ni Mateo. Isang misteryo na alam niyang magpapabago sa lahat ng kasinungalingan sa bahay ng mga Serrano. Bago pa man makabalik sila Rizel sa bulwagan upang harapin ang natitirang bahagi ng gabi, nakita niya si Celine na naglalakad palapit sa gawe ng isang mataas na ture ng mga basong may lamang mamahaling alak. Nang magtama ang kanilang mga paningin, isang nakakakilabot at mapanlinlang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng kabit. Sa isang mabilis na iglap, sinadya ni Celine na iatras ang kanyang katawan upang bumangga sa mesa. Ang buong istruktura ng kristal ay gumuho at bumagsak sa sahig. Lumikha ng isang malawak na pag-ulan ng mga matutulis na kristal at umaapaw na alak sa mismong harapan ng maraming tao. Ang bawat piraso ng salamin na tumalsik sa sahig ay tila sumasalamin sa tuluyang pagkadurog ng reputasyon at pagkatao ni Rizel. Bago pa man makapagsalita o makakilos si Rizel upang umiwas, mabilis na itinapon ni Celine ang sarili sa sahig. Namimilipit ang babae, mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan, habang ang mukha ay nakangiwi sa pilit na sakit. Ang lahat ng mata sa bulwagan ay sabay-sabay na lumingon sa kanilang direksyon. Ang masayang musika ay biglang pinatay ng tagapamahala at ang masiglang kapaligiran ay mabilis na napalitan ng isang mabigat at mapanghusgang katahimikan. Sa gitna ng mga nakatutok na paningin, itinaas ni Celine ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ng tuwiran si Rizel. Ang tinig ng babae ay sinadyang basagin, puno ng pekeng pang-iyak na umalingaw-ngaw sa buong silid upang marinig ng lahat ng maimpluwensyang panauhin. Bakit mo ako tinulak, Ate El? Alam mo namang masilan ang dinadala ko. Bakit mo pinag-iinitan ang anak namin ni Domeng? Ang mga salitang iyon ay naging isang malamig na rehas na ikinulong si Rizel sa isang bitag na wala siyang kalaban-laban. Halos tumigil sa pagtibok ang kanyang puso na manhid ang kanyang buong katawan habang nakatingin sa tuhod ni Celine na bahagyang nasugatan mula sa pagkakadapa. Mabilis na sumugod si Domeng at Aling Charing patungo sa nakahandusay na babae. Buong higpit na inalalayan ng mag-ina si Celine habang pinupukol sila Rizel ng mga matang nagliliyab sa pot at pandidiri. Walang sinuman ang nagtanong sa kanya kung ano ang tunay na nangyari. Sa isip ng kanyang asawa at biyenan, siya na ang halimaw na nagtangkang pumatay sa nag-iisang tagapagmana ng pamilya. Walang luhang lumabas sa mga mata ni Rizel. Tanging ang matinding sikip sa dibdib na tila pinipiga ng isang malupit na kamay. Nakatayo lamang siya na parang isang estatwa, nanginginig ang mga labi na hindi makabuo ng anumang depensa. At habang binuhat ni Domeng ang umiiyak na si Celine palabas ng bulwagan, naiwan si Rizel na nakayuko, habang ang libu-libong piraso ng basag na salamin sa kanyang paanan ay patuloy na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, tahimik na sumasaksi sa tuluyang pagkawasak ng mundong minsan niyang tinawag na tahanan. Ang malamig at puting pasilyo ng ospital ay tila naging isang malupit na hukuman para kay Rizel.
Nang lumabas ang doktor at sabihing nakaranas ng bahagyang pagdurugo si Celine dahil sa matinding stress, nagdilim ang paningin ni Domeng. Walang anumang babala o pangtatanong, umikot ang lalaki at dumapo ang isang mabigat na palad sa pisingi ni Rizel. Ang hapdi ay mabilis na gumapang sa kanyang balat at nag-iwan ng pulang marka. Ngunit mas masakit ang pagguho ng kanyang dignidad habang nakatingin ang mga nurse sa paligid. Hindi siya umiyak. Hinawakan lamang niya ang kanyang namumulang pisingi habang ang lalaking dating nangakong mag-iingat sa kanya ay tinitigan siya ng may pandidiri bago ito pumasok sa kwarto ng kabit. Pinalaya siya ni Domeng pauwi. Habang naglalakad siya sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, ang malamig na tubig ay tuluyang bumasa sa kanyang damit. Ngunit mas malamig ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa lumang bodega. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, binuksan niya ang isang maalikabok na kahon. Nakatupi roon ang maliliit na damit ng sanggol, mga damit na binili niya noong mga panahong umaasa pa siyang magkakaanak sila. Isa-isa niyang hinaplos ang mga telang hindi kailanman masusuot ng sarili niyang anak bago niya ibinalik at isinara ang kahon ng tuluyan. Ganoon din niya binaon ang sariling pangarap sa pinakamadilim na sulok ng silid. Kinabukasan, nakauwi na si Celine. Nang umalis, sandali sina Domeng at Aling Charing upang bumili ng mga karagdagang gamot, naiwan ang dalawang babae sa loob ng bahay. Dinalhan nila Rizel ng isang basong maligamgam na gatas si Celine. Tahimik na ginagawa ang kanyang tungkulin bilang isang nurse, kahit na nagdudugo ang kanyang kalooban. Ngunit pagkalapit niya, biglang nagbago ang anyo ng babae. Ang inosenteng mukha nito ay napalitan ng isang nakakakilabot na ngiti. Walang pag-aalinlangan. Inabot ni Celine ang baso at sinadyang bitawan ito. Ang baso ay bumagsak sa sahig, nagkadurug-durug sa maliliit na piraso habang ang maputing gatas ay kumalat sa makintab na baldosa. Salamat sa pagligtas mo sa akin, ah. Dahil sa kabaitan mo, nakuha ko ang asawa mo at ang bahay na to. Panunuya ni Celine na may mapagmalaking tingin. Umalis ka na, Ate El, bago pa kita palayasin na parang aso. Tahimik na kumuha ng walis si Rizel. Mahigpit ang pagkakakapit ng kanyang mga nangiinginig na daliri sa hawakan nito. Nais isigaw ang lahat ng pot, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Nang makita niyang may mga naiwang matutulis na bubog sa sulok, unti-unti siyang yumuko. Sa halip na gumamit ng basahan, pinulot niya ang mga piraso ng basag na salamin gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Naramdaman niya ang matalim na paghiwa nito sa kanyang balat, ang pag-usbong ng mainit na dugo mula sa kanyang mga daliri. Hinayaan niya ang hapdi, sapagkat ang pisikan na sakit na yon ang tanging paraan upang pansamantalang makalimutan ang matinding pagdurugo ng kanyang kaluluwa. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang paboritong damit, hindi alintana ang dungis. Mula sa labas, naramdaman ang pagyanig ng lupa na nagmumula sa makina ng pamilyar na sasakyan ni Domeng. Sa isang iglap, nawala ang yabang sa mukha ni Celine. May kinuha itong isang maliit at lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang palda. Tila may patagong kinakausap kanina. Mabilis at natataranta nitong itinago ang telepono sa ilalim ng mga unan ng sopa bago muling isinuot ang maskara ng isang mahinang babae. Isang malalim na katanungan ang nabuo sa isip ni Rizel habang nakatingin sa umbok ng unan kung saan itinago ang telepono. Bumukas ang pinto at pumasok si Aling Charing, may bitbit na isang malaki at mabigat na kandado na yari sa bakal. Walang pakundangan nitong ibinagsak ang metal sa ibabaw ng mesa na lumikha ng matinding pang-inginig sa mga baso. Rizel, ilipat mo na ang mga gamit mo mamayang gabi. Doon ka na sa lumang bodega matulog. Kailangan ni Celine ng mas maluwag na espasyo at sariling banyo para sa pagbubuntis niya. Malamig na utos ng biyanan habang nagpapagpag ng alikabok sa damit. Tila,
Pinukpok ng maso ang dibdib nila Rizel sa narinig. Ang silid kung saan siya at si Domeng ay bumuo ng mga pangarap sa loob ng 7 taon. Ang kama kung saan sila umiyak at tumawa ng magkasama ay ibibigay na sa ibang babae. Ipinagkait na sa kanya ang asawa. Ngayon, pati ang kanyang sagradong espasyo sa sarili niyang pamamahay ay sa pilitang inaagaw. Tumingin siya kay Domeng na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Ang lalaki ay nakayuko. Iniiwasan ang nagmamakaawang mga mata ng kanyang asawa. Walang anumang pagtutol o pagtatanggol na lumabas sa mga labi nito. Ang katahimikang iyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw ng pagbabanta. Ito ang pinakamasakit na pag-amin na tuluyan na siyang nabura sa buhay nito. Walang pagpipilian, dahan-dahang tumangmo sila Rizel. Ang mga luha ay pinigilan niyang pumatak sa harap ng mga tao na diriwang sa kanyang pagbagsak. Naglakad siya patungo sa kanilang kwarto upang simulan ang pagliligpit ng kanyang mga damit at alaala. Habang isinisilid niya ang huling piraso ng kanyang paboritong damit sa isang lumang maleta, isang mabigat na pagsasara ng pinto ang nagmula sa labas. Ito ang huling hangganan ng kanyang pagiging reyna ng tahanang iyon. Ang huling hibla ng kanyang pagiging asawa na pinutol na ng tuluyan. Ang malamig na simoy ng hangin ay malaya nakapapasok sa siwang ng bintana ng lumang bodega, nagdadala ng amoy ng alikabok at lumang kahoy. Nakaupo sila Rizel sa sahig na semento, nakabalot sa isang manipis na kumot. Sa harap niya ay isang luma at kupas na maleta na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga patong-patong na karton. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper nito at mula sa loob ay inilabas niya ang isang puting uniforme at ang kanyang lumang identification card bilang isang rehistradong nurse. Tinitigan niya ang masayang larawan ng kanyang sarili sa ID. Isang babaeng puno ng pangarap at pag-asa. Malayo sa basag at talunang anyo na nakikita niya ngayon sa salamin. Habang hinahaplos niya ang magaspang na plastik ng ID, isang bagong apoy ang tahimik na nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi na siya papayag na maging isang sunod-sunuran at walang boses na biktima sa sarili niyang kwento. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan. Kinabukasan, dala ang nag-aalab na determinasyon, nagtungo sila Rizel sa maliit na community clinic kung saan siya nagboboluntaryo. Ang pamilyar na amoy ng alkohol at gamot ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Habang inaayos niya ang mga nakasalansang na pasyente sa talaan, isang matangkad na figura ang tumayo sa gilid ng kanyang mesa. Nang mag-angat siya ng paningin, bumungad sa kanya ang maaliwalas na mukha ni Dr. Mateo. Ngunit ang maamang anyo ng doktor ay mabilis na napalitan ng isang madilim at seryosong ekspresyon nang mapansin nito ang nangingitim na pasang namumuo sa gilid ng pisngi nila Rizel, ang marka ng malupit na palad ni Domeng. Walang sinabing anumang salita si Mateo. Hindi niya inusisa o pinilit na magsalita ang ginang. Sa halip, tahimik itong naglapag ng isang maliit na tuip ng pampahid na gamot at isang umuusok na baso ng mainit na kape sa tabi ng mga papeles. Ang tahimik at mainat na pag-aarugang yon ay naging isang mainit na yakap sa nanlalamig na kaluluwa nila Rizel. Isang patunay na may isang taong nakakakita sa kanyang halaga kahit ipinagtabuyan siya ng sarili niyang pamilya. Kinuha nila Rizel ang mainit na kape. Hinayaan ang init nito na dumaloy sa kanyang mga nanginginig na daliri. Mula sa bulsa ng kanyang palda, inilabas niya ang lukot na resibo ng ultrasound na napulot niya sa sala noong isang gabi. Dok Mateo, pwede ba akong humingi ng malaking pabor? Mahinang pakiusap niya. Ang boses ay may bahagyang pang-inginig, ngunit puno ng pag-asa. May tinakpan silang detalye rito, pero sigurado akong may kinalaman ito sa sinasabing pagbubuntis ni Selene. Kinuha ni Mateo ang papel at maingat na sinuri ang mga bahaging binura ng itim na tinta. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pilit na inaaninag ang mga hugis ng letra sa ilalim ng mansa. Mabilis na naglakbay ang kanyang isip pabalik sa gabi ng anibersaryo sa mismong pangalan ng doktor na nakita niya sa ibabaw ng bag ni Selene.
Isang pangalan na nagdala ng matinding hinala sa kanyang propesyonal na isipan. Inaya niya si Larizel patungo sa bakanteng silid ng mga record kung saan nakatago ang isang lumang computer na konektado sa pangkalahatang database ng mga medical na propesyonal. Nagsimulang maglaro ang mga daliri ni Mateo sa ibabaw ng tipaan, hinahanap ang nakaraan ng misteryosong doktor. Nakatayo si Larizel sa mismong likuran nito, nakayuko upang makita ang impormasong lumalabas sa kumikinang na monitor. Sa sobrang lapit ng kanilang posisyon, halos magdikit na ang kanilang mga balikat. Naramdaman ni Larizel ang mainit na hininga ng doktor na bahagyang tumatama sa kanyang balat at ang pamilyar na amoy ng malinis nitong sabon. Isang kakaiba at mabilis na pagpintig ng puso ang gumising sa kanyang natutulog na pandama, isang kaba na matagal na niyang hindi nararamdaman sa piling ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya makaramdam ng pagkailang, naramdaman iyon ni Mateo. Nang mapansin ng lalaki ang labis nilang paglapit, tahimik at magalang itong umatras ng kalahating hakbang, sapat upang bigyan si Larizel ng komportableng espasyo. Ang simpleng pag-urong na iyon, ang pagpapakita ng buong paggalang sa hangganan ng isang babaeng may asawa, ay lalong nagpalalim sa tiwala at paghanga ni Larizel sa lalaki na sa kanyang harapan. Habang hinihintay ang pag-load ng buong pahina, napansin ni Mateo ang isang kakaibang detalye sa laylayan ng record. May isang nakakabit na reference number ng isang hindi kilalang bank account na konektado sa mga naging kaso ng doktor. Isang account na nagpapakita ng paulit-ulit na malalaking transaksyon patungo sa isang pangalan na may inisyal na SR. Bago pa man maituro ni Mateo ang detalyeng ito, tuluyan nang bumukas ang pangunahing impormasyon ng klinika na nakatala sa resibo ni Selene. Ang mga mata ng doktor ay madilim na nakatitig sa screen. Dahan-dahan siyang lumingon kay Larizel. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng halo-halong galit para sa panlilinlang na ginagawa sa babae at lungkot para sa mga luhang nasayang nito. Larizel, panimula ni Mateo, ang boses ay mababa at mariin. Ang pangalan ng doktor na nakapirma sa resibong ito ay matagal nang nahatulan ng pandaraya sa Maynila at ang mismong klinika kung saan sinasabing nagpa-ultrasound si Celine noong nakaraang buwan, 3 taon na itong suspendido. Ang katotohanang natuklasan niya tungkol sa pekeng klinika at suspendidong doktor ay nagbigay ng isang pambihirang lakas kay Larizel. Habang naglalakad siya pabalik sa bahay ng mga Serrano, isinuot niya ang pinakamatibay na maskara ng isang talunan at sunod-sunurang asawa. Alam niyang upang makakuha ng sapat na ebidensya laban sa mga taong sumira sa kanyang buhay, kailangan muna niyang maging isang anino sa sarili niyang tahanan. Pagpasok niya sa pintuan, agad niyang inako ang mga gawaing bahay, tahimik na nagpupunas ng hapagkainan at naghuhugas ng mga pinggan. Hindi siya sumasagot sa mga patutsada ng kanyang biyenan at hinahayaan lamang niyang ituring siya ni Selene bilang isang bayarang katulong. Ang kanyang pananahimik ay inakala nilang pagtanggap sa kanyang kapalaran, ngunit sa likod ng kanyang maamong mga mata ay ang malamig na pagmamasid ng isang babaeng naghihintay ng tamang pagkakataon. Kinahaponan, habang nag-aayos si Larizel ng mga bulaklak sa florera malapit sa kusina, narinig niya ang naglalambing na tinig ni Celine mula sa sala. Nakasandal ang babae sa balikat ni Domeng, marahang hinihimas ang sariling tiyan na wala namang anumang bakas ng umbok. Domeng, nag-aalala lang kasi ako para sa future ni baby natin. Malumanay na pakiusap ni Celine gamit ang boses na tila pinagkaitan ng katarungan. Paano kung may mangyari sa negosyo mo? Sana man lang maipangalan na sa anak natin yung ilang shares ng seafood factory para panatag ako. Ayoko namang lumaki siyang nakikihati pa sa atensyon ng legal mong asawa. Baka sa mukha ni Domeng ang pag-aalinlangan. Ang pabrika ng seafood ay ipinundar nilang mag-asawa mula sa maliit na ipon ni Larizel bilang 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit bago pa man makasagot ang lalaki upang ipagtanggol ang natitirang pinaghirapan ng kanyang asawa, sumingit agad ang matalim na dila ni Aling Charing.
Aba, tama si Celine, Domeng. Gusto mo bang lumaking walang mana ang kaisa-isa kong apo, habang nagpapakasarap sa loob ng pamamahay na ito ang baog mong asawa? Ipamana mo na sa bata ang nararapat sa kanya bago pa ibulsa ng iba. Mula sa kusina, maigpit na napakapit si Larizel sa hawakan ng florera. Pilit kinokontrol ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nilulunok ang pait ng kanilang kasakiman. Pagsapit ng lawalim ng gabi, nang tuluyan ng nagpahinga ang lahat at sakop na ng kadiliman ang buong kabahayan, maingat na lumabas si Larizel mula sa malamig na bodega. Wala siyang suot na sapin sa paa upang matiyak na ang kanyang mga hakbang ay kasinggaan ng hangin sa ibabaw ng sahig na kahoy. Dumiretso siya sa pribadong silid-aklatan at opisina ni Domeng. Gamit ang liwanag na nagmumula sa maninipis na sinag ng buwan na tumatago sa bintana, binuhay niya ang computer. Ang asul na liwanag mula sa monitor ay humaplos sa kanyang namumutlang muka. Kinuha niya ang isang maliit na USB mula sa bulsa ng kanyang pantulog at sinimulang kalkalin ang mga nakatagong record ng pananalapi ng pabrika na matagal nang hindi ipinapakita sa kanya ng asawa. Nanlaki ang mga mata ni Larizel sa mga numerong bumungad sa kanya. Buwan-buwan, may malaking bahagi ng kinikita ng pabrika ang lihim na inililipat sa isang personal na bank account na nakapangalan kay Celine. Ngunit ang mas nakapagtataka, ang mga halagang ito ay hindi nantatagal sa account ng babae. Agad itong inililipat sa isa pang hindi kilalang account na walang malinaw na pangalan, kundi isang serya lamang na mga numero. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang batok. Sino ang nakikinabang sa perang ito? May nagmamanipula ba kay Celine mula sa labas? O ito ba ang pambayad nito sa peking doktor at sa paggawa ng mga wad na papeles? Habang hinihintay niya ang paglipat ng libu-libong dokumento patungo sa kanyang USB, dumapo ang kanyang paningin sa isang pilak na frame ng litrato sa ibabaw ng mesa. Nakataob ito. Dahan-dahan itong kinuha ni Larizel at ibinaliktad. Ito ang kadilang larawan noong araw ng kanilang kasal, kung saan nakangiti si Domeng habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Marahil ay itinago ito ni Domeng dahil sa konsensya, o baka naman itinob ito ni Celine dahil sa inggit. Tinitigan ni Larizel ang masayang babae sa larawan, ang babaeng naniwala sa mga pangako ng wagas na pag-ibig. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip na ibalik ito sa ibabaw ng mesa, tahimik niyang binuksan ang pinakamababang drawer ng kabinet at maingat na inihiga ang larawan doon. Isinara niya ito ng tuluyan. Ito ang kanyang tahimik na pamamaalam sa 7 taon ng pagmamahal na nauwi lamang sa isang malaking kasinungalingan. Ibinalik niya ang atensyon sa kumikinang na monitor. 75% na ang natatapos. 76? 77. Bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso habang hinihintay ang tuluyang pagkopya ng mga ebidensya. Ngunit, pagsapit sa 78%, napansin niya ang unti-unting paggalaw ng tanso sa ibabaw ng pintuan. Dahan-dahan itong umiikot, kasabay ng paglitaw ng isang madilim na anino sa siwang ng ilalim ng pinto. Halos huminto ang pag-ikot ng mundo ni Larizel nang marinig niya ang barito ng boses ng kanyang asawa mula sa kabilang banda, mabigat at puno ng pagdududa. Sinong nandyan? Mabilis at nanginghinig ang mga daliri ni Larizel nang pilitin niyang hugutin ang maliit na bakal mula sa gilid ng computer, matapos makita ang salitang nagpapatunay na tapos na ang pagkopya. Sa isang iglap, pinatay niya ang makina, ibinalot ang buong silid pabalik sa malalim na kadiliman at mabilis na itinago ang ebidensya sa loob ng kanyang damit. Kumuha siya ng isang basahan mula sa kanyang bulsa at nagpanggap na nagpupunas ng alikabok sa mga nakasalansang libro. Unti-unting lumawak ang siwang ng pinto hanggang sa tuluyan itong bumukas, nagdala ng isang matapang na amoy ng mamahaling alak na humalo sa malamig na hangin ng silid. Nakatayo sa pintuan si Domeng, magulo ang buhok at ang mga mata ay mapupula
dahil sa kalasingan at pagod. Nanatiling tahimik sila Rizel. Hindi lumilingon, ngunit nararamdaman ang mabibigat na hakbang ng asawa palapit sa kanya. Nang makita ni Domeng ang payat at tiwangwang na anyo ng kanyang asawa sa gitna ng dilim, isang panandaliang anino ng konsensya ang dumaan sa kanyang mga mata. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Tila nais haplusin ang pisngi nila Rizel, na dati ay palagi niyang hinahalikan bago matulog. Bakit ba tayo nagaganito, El? Garalgal at puno ng alak na tanong ni Domeng. Ang tinig nito ay naghahanap ng pang-unawa. Tila ba isa siyang biktima ng tadhana at hindi ang mismo sumira sa kanilang pangarap. Ngunit bago pa man dumampi ang magaspang na palad ng lalaki sa kanyang balat, malamig na umatras sila Rizel. Ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng pag-ibig at pagpapatawad ay naging kasing tigas ng yelo. Tinitigan niya ng diretsyo ang asawa. Walang kahit isang patak ng luha. Mas mahalaga ba ang isang kasinungalingan kaysa sa 7 taon nating pinagsamahan, Domeng? Tanong niya. Ang boses ay tahimik, ngunit may talim na kayang humiwa ng bato. Ang simpleng tanong na iyon ay tumama sa natitirang kahambugan ng lalaki. Sa halip na makonsensya, nanaig ang nasugatang ego ni Domeng. Hindi niya matanggap na ang babaeng lagi lamang nakayuko ay may lakas na ng loob na questionin siya. Sa isang biglaang simbuyo ng galit, hinawi ng lalaki ang buong hanay ng mga nakasalansang aklat sa ibabaw ng mesa. Ang mga makakapal na libro ay sabay-sabay na nagbagsakan sa sahig, nagkalat na parang mga basag na pangako at nawasak na tiwala. Umikot si Domeng at mabibigat ang hakbang na lumabas ng silid. Iniwan sila Rizel na mag-isa sa gitna ng kaguluhan. Yakap ang katotohanang tuluyan nang namatay ang lalaking minahal niya. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagmadali sila Rizel patungo sa klinika ni Dr. Mateo. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng bahay, isang eksena sa kusina ang patuloy na gumagambala sa kanyang isipan. Nakita niya si Selay na patagong lumulunok ng isang maliit at kulay rosas na pildoras na kinuha nito mula sa bote ng mamahaling prenatal vitamins. Bilang isang bihasang nurse, alam na alam nila Rizel na ang mga bitamina para sa mga nagdadalang tao ay malalaking kapsula at hindi kailanman nag-aanyo bilang isang maliit na rosas na tableta. Ano ang totoong gamot na pilit itinatago ng babaeng yun sa loob ng sarili nilang bahay? Pagdating sa klinika, inabot niya ang USB kay Mateo. Matapos ang ilang minutong pagsusuri sa mga dokumento, natuklasan nila ang isang nakakapanindig balahibong katotohanan. Ang malaking halaga ng pera na kinukuha ni Celine mula sa pabrika ay direktang inililipat sa isang kilalang sindikato na sikat sa paggawa ng mga wad na dokumentong medikal at legal sa kabilang probinsya. Hindi lamang ito simpleng panloloko. Ito ay isang planadong pagnanakaw. Bago siya umuwi, inabot pabalik ni Mateo ang USB. Ngunit sa halip na basta itong ibigay, mainat na binalot ng doktor ang maliit na bakal sa isang malinis at puting tissue. Sa kanilang pag-aabutan, panandaliang nagtama ang dulo ng kanilang mga daliri. Ang simpleng dampi na yon ay hindi sinadya, ngunit naghatid ito ng isang kakaibang init na unti-unting tumunaw sa yelong bumabalot sa puso ni Rizel. Tumingala siya at nakita ang mga mata ni Mateo na nangangako ng kaligtasan at walang hanggang respeto. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ng panliliit sa sarili, nakaramdam si Rizel ng tunay na pag-asa na may taong hading ipagtanggol ang kanyang halaga. Ngunit ang anumang ngiti na namuo sa kanyang mga labi ay mabilis na naglaho nang siya ay makabalik sa bahay ng mga Serrano. Pagpasok niya sa hapagkainan, nakaupo si Aling Charing sa kabisera. Nakahalukip-kip at may mapanuyang ngiti na nakapaskil sa kulubot nitong muka. Sa ibabaw ng mesa, sa mismong tapat na upuan ni Rizel, ay may isang makapal at puting sobre. Dahan-dahang naglakad si Rizel palapit. Itinulak ng kanyang biyenan ang sobre patungo sa kanya gamit ang dulo ng daliri.
Tila nandidiri na mahawakan ang anumang bagay na pagmamay-ari niya. Pirmahan mo na ang annulment papers na yan, Larizel. Malamig at walang pusong utos ng matanda. Matagal ka nang walang silbi rito. Panahon na para linisin mo ang espasyo para sa tunay na pamilya ng anak ko. Tinitigan ni Larizel ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa habang ang isang itim na ballpen ay naghihintay na wakasan ang kanyang 7 taong pagiging asawa. Ang tanghalian ng araw na iyon ay binalot ng isang nakakasakal na himig ng pagkamakasarili at pambabastos. Tahimik na nakaupo si Domeng sa kabisera ng mesa, nakatungo at abala sa paghiwa ng kanyang pagkain. Pinili niyang maging bulag at bingi sa panliliit na ginagawa ng kanyang ina at ng kanyang kabit sa babaeng 7 taon niyang tinawag na asawa. Sa kabilang dulo, nagpapakasasa si Aling Charing sa pagpuri kay Salain. Ipinagmamalaki ang inaasahang apo habang pasimpleng ipinapasa kay Larizel ang mga maruruming pinggan na tila isa itong bayarang katulong. Nanatiling tahimik si Larizel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa makapal at puting sobre ng annulment papers na sadyang inilapag ng kanyang biyenan sa tabi ng kanyang plato bilang isang malupit na paalala ng kanyang kawalan ng halaga. Sa gitna ng kanilang kainan, biglang tinakpan ni Celine ang kanyang bibig gamit ang isang panyo. Umarte itong nasusuka, pilit na inilalayo ang sarili sa ulam na mismong si Larizel ang nagluto. Domeng, hindi ko yata kaya ang amoy ng niluto ng asawa mo. Nakakahilo, parang panis na ewan. Nag-iinarte, ngunit nanunuyang reklamo ng babae habang nakahawak sa braso ng lalaki. Bago pa man makasagot si Domeng, bumaling si Celine kay Larizel na may kasamang matalim na utos. Ate El, pakilinis at pakitapon nga nito sa basurahan. Nakakasama sa pakiramdam ng baby namin. Inasahan nilang lahat na yuyuko si Larizel, kukunin ang plato at lulunukin ang panibagong serye ng pang-iinsulto nang may mga luhang nagbabadyang tumulo. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pang-inginig sa kanyang mga balikat. Walang pamumuo ng tubig sa kanyang mga mata. Dahan-dahang nag-angat ng paningin si Larizel. Ang bagyong matagal lang nagwawala sa kanyang dibdib ay biglang naging isang kalmadong yelo na hindi kayang tibagin ng anumang pang-aapi. Kinuha niya ang itim na ballpen sa gilid ng mesa at maingat na inilabas ang mga dokumento mula sa sobre. Sumayaw ang dulo ng ballpen sa ibabaw ng papel. Iniiwan ang isang pinal at matapang na lagda na pumuputol sa lahat ng kadena ng kanyang pagiging martir. Nang matapos siya, binitawan niya ang ballpen at tumingin ng diretsyo sa mga mata ng kanyang asawa. Isang malamig at mapayapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Larizel. Isang ngiti na biglang nagdulot ng hindi maipaliwanag na kilabot sa gulugod ni Domeng. Ibinato niya ang mga nilagdaang papel pabalik sa gawi ng lalaki. Dumampi ang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa, eksakto sa harapan ng plato ng kanyang asawa. Sana mabusog kayo sa mga ilusyon ninyo. Malumanay. Ngunit may talim na wika ni Larizel bago siya tuluyang tumalikod at naglakad patungo sa madilim na bodega. Ilang sandali pa, lumabas si Larizel mula sa maliit na silid, hila-hila ang isang lumang maleta na matagal na pala niyang naimpake. Namula ang mukha ni Aling Charing sa labis na galit. Tumayo ang matanda at natpaula ng mga malulutong na sumpa at masasakit na salita tungkol sa pagiging baog at walang silbi ng manugang. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi na kayang sugatan pa ang kaluluwa ni Larizel. Naglakad siya patungo sa pintuan ng may tuwid na likod at nakataas na noo, hindi na kailanman lumingon sa mga taong hindi nakakita sa kanyang tunay na halaga. Bumuhos ang isang malakas na ulan mula sa madilim na kalangitan nang makalabas siya ng tarangkahan. Ang malamig na tubig ay mabilis na bumasa sa kanyang damit at buhok habang naglalakad siya patungo sa lumang sakayan ng bus. Ngunit sa halip na makaramdam ng awa sa sarili, pakiramdam ni Larizel ay hinuhugasan ng ulan ang lahat ng dumi at kasinungalingan na kumapit sa kanya sa loob ng 7 taon. Habang nakatayo siya sa gilid ng kalsada,
nanginginig sa lamig. Ang maiinit na ilaw ng sasakyan ay humawi sa makapal at kulay abong ulan. Bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Mateo. May hawak na isang malaking itim na payong. Walang anumang tanong o panghuhusga sa mga mata ng doktor nang lumapit ito at isilong siya mula sa malupit na buhos ng langit. Pinunasan ni Mateo ang basa at nakakalat na buhok sa mukha ni Rizel gamit ang isang malinis na panyo. Ang amoy ng pumasok si Dumeng sa kanyang pribadong opisina. Ang isip ay ginugulo pa rin ng malamig na ngiti at pag-alis ng kanyang asawa. Habang binubuksan niya ang pinakamababang estante ng kanyang kabinet upang maghanap ng ilang dokumento para sa pabrika, nahagip ng kanyang mga daliri ang isang makapal na plastik na sobre na hindi naman naroon kahapon. Inilabas niya ito at itinapat sa liwanag ng lampara. Nakadikit sa harap ng sobre ang isang maliit na puting papel kung saan nakasulat sa pamilyar at malinis na sulat kamay ni Rizel ang mga katagang. Ang katotohanan tungkol sa bata. Kasabay ng pagbasa sa mga salitang iyon ay ang biglaang paninikip ng kanyang lalamunan at ang mabilis, marahas at nakakabining pagpintig ng dugo sa kanyang mga ugat. Isang linggo na ang lumipas mula nang lisanin ni Rizel ang impyernong iyon. Sa tulong at paggabay ni Dr. Mateo, nakahanap siya ng isang maliit ngunit maaliwalas na apartment. Puno ng mainit at ginintuang liwanag ang kusina habang naghahanda siya ng isang simpleng hapunan. Payapa ang kanyang isip, malayo sa mga pangaral at panlalait na dati niyang naririnig. Nakaupo si Mateo sa kalapit na silya ng hapagkainan, tahimik na pinagmamasdan ang bawat galaw ng ginang. Nang makawala ang ilang hibla ng buhok ni Rizel at tumabon sa kanyang mukha habang abala sa paghihiwa ng mga gulay, dahan-dahang tumayo ang doktor. Walang salitang namagitan. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na ipit mula sa mesa at maingat na inipon ang makapal na buhok ng babae. Ang bahagyang pagdampi ng mga magagaspang ngunit maiinit na daliri ng lalaki sa likod ng leeg ni Rizel ay nagpadala ng isang banayad at nakakakiliting kuryente sa kanyang buong katawan. Napatigil siya sa paghinga ng ilang segundo. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso, ngunit ang pintig na iyon ay hindi nagdadala ng kaba, kundi isang dalisay at ligtas na pakiramdam. Isang tahimik na pagpapangako ng pag-iingat ang iniwan ni Mateo sa pamamagitan ng simpleng kilos na iyon. Bago ito muling bumalik sa kanyang upuan, iniiwan si Rizel na may lihim at matamis na ngiti sa mga labi. Sa kabilang banda ng lungsod, isang malagim na katotohanan ang unti-unting lumalamon kay Domeng sa loob ng kanyang madilim na opisina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga dokumentong sadyang iniwan ng kanyang asawa. Ang mga peking resibo, ang listahan ng mga nakaw na transaksyon sa bangko, at ang katibayan ng suspendikong doktor ay nakalatag sa kanyang harapan na para mga matutulis na patalim. Pilit niyang nilalabanan ang katotohanan, ngunit ang pagdududa ay tila lason na mabilis kumalat sa kanyang sistema. Umakyat siya sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Celine. Maingat at puno ng paghihinala niyang kinuha ang bote ng mamahaling bitamina mula sa loob ng bag ng babae. Kumuha siya ng isang kulay rosas na pildoras at agad na nakipag-ugnayan sa isang kakilalang espesyalista sa ospital upang ipasuri ang gamot. Ang kasagutan ng doktor ay tuluyang nagpaguho sa buong mundo ni Domeng. Ang gamot na iyon ay hindi ginagamit upang palakasin ang isang nagdadalang tao. Iyon ay isang pang-araw-araw na pildoras na ginagamit upang pigilan ang pagbubuntis. Walang sanggol. Walang tagapagmana. Isang malaki at kasuklam-suklam na ilusyon lamang ang lahat ng ipinagmamalaki ng kanyang ina. Bago pa man siya makabawi sa unang sampal ng katotohanan, umilaw ang screen ng kanyang telepono mula sa ibabaw ng mesa. Ang punong taga-kuwenta ng pabrika ang nagdadala ng panibagong sumpa. Puno ng takot ang boses ng empleyado habang ipinapaliwanag ang malawakang pagkaubos ng pondo ng kanilang negosyo dahil sa mga patagong paglilipat ng pera patungo sa isang pribadong account na autorisado umano ni Celine
nitong mga nakaraang araw. Unti-unting nanlambot ang mga tuhod ni Domeng. Napasandal siya sa malamig na pader. Sapo-sapo ang kanyang ulo habang ang bigat ng kanyang mga maling desisyon ay unti-unting dumudurog sa kanyang kaluluwa. Ipinagpalit niya ang isang tapat at mapagmahal na asawa para sa isang babaeng nilimas ang kanyang kayamanan at kinabukasan. Binalot ng matinding pot at panlulumo ang mga mata ni Domeng. Bumalik siya sa kwarto at marahas na hinigit ang kumot ni Celine. Walang pag-aalinlangan niyang ibinato ang bote ng pildoras at ang mga peking dokumento sa mukha ng naguguluhang babae. Pilit na umiyak si Celine at nagmakaawa. Ginagamit muli ang kanyang inosenteng mukha at nakakaawang boses upang magsinungaling. Ngunit wala ng talab ang kanyang mga luha. Ang mga matang dati ay sumasamba sa kanya. Ngayon ay nag-aapoy sa galit. Narinig ni Aling Charing ang matinding gulo at mabilis na pumasok sa silid. Naipaliwanag ni Domeng habang nanginginig ang buong katawan sa galit na walang apo at ubos na ang kanilang pera. Namutla ang matanda. Halos mawalan ng malay si Aling Charing, napasandal sa hamba ng pinto dahil sa labis na kahihiyan at panlulumo. Nang makita ni Celine na wala na siyang kawala at bistado na ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan, biglang naglaho ang kanyang maamong anyo. Isang mapanuya at malamig ng ngiti ang pumalit sa kanyang mga labi. Mabilis niyang hinablot ang kanyang bag na naglalaman ng mga natitirang nakaw na pera at ang susi ng sasakyan ng lalaki na nakapatong sa silya. Sinubukan siyang pigilan ni Aling Charing. Mahigpit na humawak sa laylayan ng kanyang damit habang umiiyak. Ngunit walang awang itinulak ni Celine ang matanda. Napadausdo sa sahig si Aling Charing, humahagulgol sa sakit ng balakang at sa labis na pagsisisi na tinrato niya ng masama ang nag-iisang babaeng tunay na nagmamalasakit sa kanilang pamilya. Naiwan si Domeng na nakatayo, manhid at walang kakayahang kumilos. Habang ang sasakyang pinundar nila ni Rizel ay mabilis na lumisan palayo sa kanilang tahanan, nilalamon ng dilim ng gabi. Sa gitna ng gumuguhong pamilya, isang malaking tanong ang patuloy na bumabagabag sa isip ni Domeng. Sino ang misteryosong kasabwat na tumulong kay Celine upang nakawin ang lahat mula sa kanya? At sa kanyang pagtingala sa madilim na kisame, habang nakikinig sa hagulgol ng kanyang ina, naramdaman ni Domeng ang pinakamasakit na parusa ng tadhana, ang mabuhay araw-araw na alam niyang siya mismo ang pumunit sa sarili niyang paraiso. Ang matinding galit na bumabalot sa puso ni Domeng ay mabilis na nag-apoy. Tinupok ang lahat ng bakas ng kanyang panlulumo at pagsisisi. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang susi ng kanyang lumang pickup truck at dali-daling lumabas ng bahay. Hindi alintana ang humahagulgol na ina na naiwan sa sahig. Hinabol niya ang dilim. Ang mga kalsada ng General Santos ay basang-basa dahil sa malakas na pag-ulan kanina na nag-iwan ng isang makintab at mapanganib na ibabaw. Pinaharurot niya ang sasakyan, ang makina nito ay umuungol sa pinakamataas na bilis habang hinahabol ang mga pulang ilaw ng sasakyang nadadala ng lahat ng kanyang ninakaw na kayamanan at nawasak na kinabukasan. Habang ang mga gulong ng pick-up truck ay nag-iiwan ng malalalim na marka sa basang semento, kinuha ni Domeng ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Rizel, ang tanging pangalan na nais niyang makausap sa sandaling yon. Ang kanyang boses ay garalgal at basag na parang isang sirang plaka nang sumagot ang babae mula sa kabilang linya. El, patawarin mo ako. Tama ka sa lahat. Mahinang hagulgol ng lalaki. Ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisingi at humahalo sa malamig na pawis sa kanyang no. Patawarin mo ako, mahal. Pakiusap. Bumalik ka na sa akin. Sa loob ng maliwanag at maingay na emergency room ng ospital kung saan siya naka-duty, tahimik na nakikinig si Rizel. Ang paligid niya ay puno ng mga doktor at nurse na abala sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Ngunit para sa kanya, tanging ang basag na boses ni Domeng ang kanyang naririnig.
Ang mga salitang humihingi ng tawad ay huli na. Walang anumang emosyon na gumuhit sa kanyang mukha habang nakikinig siya sa desperadong pagsusumamo ng lalaki. Ang puso niya, na minsan ay mabilis na tumitibok para sa lalaking ito, ay naging isang kalmadong dagat na hindi na kayang gambalain ng anumang alon ng pagsisisi. Tapos na tayo, Domeng. Iligtas mo na lang ang sarili mo. Malamig at pinanyang sagot bago tuluyang putulin ang tawag. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na suntok sa dibdib ni Domeng. Nawalan siya ng direksyon. Ang babaeng akala niya ay palaging maghihintay ay tuluyan ng nagsara ng pintuan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, natanaw niya ang sasakyan ni Celine na paliko sa isang madilim at masukal na bahagi ng highway patungo sa Karatig Bayan. Lalo niyang tinapakan ang silinyador, determinado na bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya kahit na ang kapalit nito ay ang kanilang mga buhay. Nang makalapit si Domeng, isang nakakasilaw na liwanag mula sa isang paparating na 10 gulong na truck ang sumalubong sa kanila. Nawalan ng kontrol si Celine sa manibela. Ang sasakyan nito ay nagpaikot-ikot sa gitna ng daan bago ito sumalpok ng buong lakas sa isang matigas na bakal na harang sa gilid ng highway. Mabilis na inapakan ni Domeng ang preno, ngunit huli na ang lahat. Ang basang kalsada ay nagdulot ng pagdulas ng mga gulong ng kanyang pickup truck. Ito ay marahas na umikot ng ilang beses. Ang bubong nito ay kumaskas sa magaspang na semento. Sa isang iglap, nabasag ang lahat ng salamin sa paligid niya. Ang huling nakita ni Domeng ay ang madilim na kalangitan na mabilis na umiikot bago ito tuluyang lamunin ng isang malalim at nakakabining kadiliman. Ang buong kalsada ay nabalot ng isang nakapanging ilabot na katahimikan. Ang dating maingay na takbo ng mga sasakyan ay napalitan ng unti-unting pagtulo ng gasolina sa basang lupa at ng manipis na usok na nagmumula sa mga nawasak na makina. Mula sa malayo, nagsimulang umalingaw-ngaw ang matinis at nagmamadaling tunog ng paparating na ambulansya, dahan-dahang hinahawi ang nakabibinging katahimikan ng gabi. Sa loob ng ospital, abala sila Rizel sa pag-aasikaso ng isang pasyenteng may mataas na lagnat. Biglang bumukas ng malakas ang mga pintuan ng emergency room. Isang maggulong grupo ng mga paramediko ang mabilis na nagtulak ng isang stretcher papasok. Duguan ang mukha ng lalaki nakahandusay dito. Ang damit ay punit-punit at ang katawan ay puno ng mga galos at sugat. Napahinto sa paghinga sila Rizel. Napakagat siya sa kanyang labi upang pigilan ang isang pagsigaw na nagbabadyang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Kahit na nababalot ng dugo at dumi, hindi niya maaaring ipagkamali ang pamilyar na mukha ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang lalaking kausap lamang niya sa telepono kanina ay ngayon nakahandusay sa kanyang harapan, walang malay at walang buhay. Isang nurse ang mabilis na nagkabit ng monitor sa katawan ni Domeng. Isang tuwid at walang buhay na linya ang gumuhit sa kumikinang na screen kasabay ng isang tuloy-tuloy at matinis na tunog na pumuno sa buong silid, isang hudyat na tuluyan ng huminto sa pagtibok ang puso ng pasyente. Isang malalim na hiwa ang tumago sa puso ni Rizel nang masilayan ang tuwid na linya sa monitor. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit at put na kanyang kinimkim. Ang babaeng nasaktan ay napalitan ng isang nurse na nanumpa na iligtas ang buhay ng sinuman, anuman ang kanilang nagawa. Agad siyang kumilos. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na naglakbay sa ibabaw ng dibdib ni Domeng. Paulit-ulit na diniinan ito ng may tamang lakas at bilis. Ang bawat pagdiin ay isang desperadong pakikipag-usap sa tadhana, isang pakiusap na bigyan pa ng isang pagkakataon ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar at matatag na boses ang pumailan lang sa buong silid. Si Dr. Mateo ang nanguna sa pangkat ng mga doktor. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatutok sa monitor habang nagbibigay ng malinaw na utos sa mga nurse. Ang presensya ng doktor ay nagdala ng isang kakaibang kalma kay Rizel. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa.
ang kanyang pagod na katawan ay umaasa na lamang sa natitirang lakas mula sa kanyang determinasyon. Matapos ang ilang sandali ng walang humpay na pagsisikap, isang mahinang pagpintig ang muling gumuhit sa berdeng screen. Dahan-dahan, ang tuwid na linya ay napalitan ng isang mabagal, ngunit tuloy-tuloy na alon ng buhay. Huminga ng malalim sila Rizel. Ang kanyang mga bisig ay nanginginig dahil sa pagod at sa biglaang pagbuhos ng emosyon. Habang isinasalba nila ang buhay ni Domeng sa loob, isang panibagong kaguluhan ang nagaganap sa labas ng emergency room. 2 pulis ang marahang umaalalay kay Celine na may ilang galos sa braso at isang maliit na benda sa noo. Kasabay nito, dumating si Aling Charing, humahagulgol at gulo ang buhok. Nang makita ng matanda si Celine na kinakausap ng mga pulis, mabilis itong sumugod. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Mang-aagaw, manloloko! Sigaw ni Aling Charing habang sinusubukang sabunutan ang babae, ngunit mabilis siyang napigilan ng isang pulis. Ang dating palalo at matapobreng ginangay ngayon, isang kahabag-habag na ina, nawala ng dignidad sa gitna ng maraming taong nakatingin. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng pagsisisi at galit na huli na. Excuse me, ma'am. Pero kailangan po naming isama si Miss Riva sa presinto. Magalang, ngunit mariing sabi ng pulis. May hawak na po kaming sapat na ebidensya laban sa kanya para sa kasong estafa at falsification of public documents na isinampa ni Mrs. Laricel Serrano kaninang hapon. Ang revelasyong iyon ay tuluyang nagpaguhos sa natitirang lakas ni Aling Charing. Napatulala siya. Hindi makapaniwala na ang manugang na kanyang tinapakan ay may kakayahang gumawa ng ganito kalaking hakbang. Pagsapit ng madaling araw, matagumpay na naisalin ang natitirang dugo sa katawan ni Domeng at natapos ang maselang operasyon sa kanyang ulo. Lumabas sila Rizel mula sa malamig na operating room. Ang kanyang puting uniforme ay may mga bahid ng dugo. Pagod, napasandal siya sa pader ng pasilyo. Ang kanyang mga binti ay tila babagsak na sa anumang sandali. Ilang minuto pa, lumabas din si Mateo. Tinatanggal ang kanyang berdeng maskara at surgical cap. May bahid ng pagod ang mukha ng doktor, ngunit may liwanag sa kanyang mga mata. Walang salitang namagitan. Dahan-dahan lamang lumapit si Mateo at iniabot kay Laricel ang isang maliit na karton ng mainit na gatas. Salamat sa pagiging isang mabuting tao, El. Mahinang sambit ng doktor. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pag-unawa. Ang simpleng papuring iyon ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Laricel sa paligid ng kanyang puso. Isang mainit na luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha na hindi na para sa sakit, kundi para sa isang pag-asa na unti-unting sumisibol. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay muling ginambala. Dahan-dahang lumakad si Aling Charing papalapit sa kanila. Ang muka ay basang-basa ng luha at ang mga mata ay namumugto. Ang dating matapang na tindig nito ay napalitan ng isang nakayukong anyo, tila pasan ang bigat ng buong mundo. Walang anumang babala. Biglang lumuhod ang matanda sa sahig na semento sa mismong paanan ni Laricel. Mahigpit nitong niyakap ang mga binti ng kanyang manugang, ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding paghagulgol. Laricel, anak, patawarin mo ako. Basag ang tinig ni Aling Charing. Ang mga salita ay kinakain ng kanyang mga hikbi. Pakiusap, tulungan mo kami. Na-freeze ng mga pulis ang lahat ng bank accounts namin dahil sa ginawa ni Celine. Wala kaming kahit isang kusing pambayad sa operasyon ni Domeng. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Nakatayo si Laricel, hindi makagalaw. Tinitigan niya ang tuktok ng ulo ng babaeng walang awang yumurak sa kanyang pagkatao sa loob ng maraming taon. Ang parehong bibig na tumawag sa kanya na baog at walang silbi ay ngayon nagmamakaawa para sa kanyang tulong. Isang malamig at mapait na agos ng damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, bumalik lahat ng sakit, lahat ng gabing umiyak siya ng mag-isa sa bodega.
lahat ng pang-aalipusta na kanyang tiniis. Ngunit nang tumingin siya sa ibaba, sa nanginginig na katawan ng isang ina na natatakot na mawalan ng anak, isang bagay sa loob nila Rizel ang natunaw. Nakita niya hindi ang isang malupit na biyenan, kundi isang desperadong babae na nasa bingit ng pagkawala ng lahat. Ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim at nakakapagod na awa. Dahan-dahan siyang yumuko. Hinawakan niya ang mga balikat ni Aling Charing. Hindi upang itulak, kundi upang tulungan itong tumayo. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang isa ay puno ng pagmamakaawa at kahihiyan, ang isa naman ay puno ng pagod, ngunit may bahid pa rin ng likas na kabutihan. Walang salitang namutawi sa bibig nila Rizel. Tumango lamang siya ng marahan, isang tahimik na pagsang-ayon na muli. Sa huling pagkakataon, ay isasakripisyo niya ang kanyang sarili para sa pamilyang matagal nang tumalikod sa kanya. Pagkalipas ng isang linggo, dahan-dahang iminulat ni Domeng ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame ng isang pribadong silid sa ospital. Pamilyar ang amoy ng antiseptiko at gamot. Pilit niyang iginalaw ang kanyang katawan, ngunit isang matinding kirot ang gumapang mula sa kanyang ulo pababa sa kanyang mga binti. Nang lumingon siya sa paligid, umaasa siyang makikita ang maamong mukha ni Rizel na nag-aalala sa kanyang tabi tulad ng dati. Ngunit ang kanyang nasilayan ay isang malungkot at tahimik na silid. Sa isang sulok, nakaupo ang kanyang ina. Ang dating matapang at palalong anyo ni Aling Charing ay napalitan ng isang pagod at kulubot na itsura. Ang kanyang damit ay gusot at ang kanyang buhok ay magulo. Nasaan si El? Hirap at garalgal na tanong ni Domeng. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang lalamunan. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Aling Charing. Dahan-dahan itong lumapit sa kama ng anak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala na siya, anak. Humahagulgol na sagot ng matanda. Umalis na siya. Pero siya ang nagligtas sa'yo. Siya ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa operasyon mo. Ibinenta niya ang maliit na lupang minana niya sa mga magulang niya para lang maisalba ang pablika sa pagkalugi. Tinulungan niya tayo, Domeng. At pagkatapos, ay iniwan na niya tayong lahat. Ang bawat salitang binitiwan ng kanyang ina ay tila isang matulis na bubog na walang awang tumutusok sa dibdib ni Domeng. Sila Rizel, ang babaeng kanyang sinaktan, tinapakan at ipinagtabuyan, ang siya papalang muling bumuo sa kanilang nawasak na mundo. Habang pilit niyang tinatanggap ang mapait na katotohanan, 2 pulis ang pumasok sa silid upang kunin ang kanyang pormal na salaysay. Mula sa kanila, nalaman ni Domeng ang buong detalye ng kaso. Hinatulan si Selay ng 10 taong pagkakakulong dahil sa mga kasong isinampa nila Rizel, kasama na ang tangkang pagtakas at pagnanakaw. Ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat ay ngayon nabubulok na sa loob ng isang malamig na selda. Nang makaalis na ang mga pulis, pinilit ni Domeng na bumangon mula sa kanyang pagkakahiga. Hindi alintana ang matinding sakit na gumuguhit sa kanyang buong katawan. Kailangan niyang makita sila Rizel. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ngunit habang inaabot niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa sa gilid ng kama, napansin niya ang isang maliit at asul na kahon. Manginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa loob, nakalatag sa isang malambot na tela ang gintong singsing na isinuot niya sa daliri nila Rizel noong araw ng kanilang kasal. Ang dating makintab na metal ay tila bahagyang kumupas na, nawalan ng kinang, tulad ng kanilang pagmamahalang tuluyan ng namatay. Sa ilalim ng singsing ay may isang nakatuping papel. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ang opisyal na resibo ng ospital. Patunay na bayad na ang lahat ng kanilang utang. At sa ibabang bahagi nito,
Sa isang pamilyar at malinis na sulat kamay, ay may ilang salitang nakasulat. Wala na tayong utang sa isa't isa. Gumuho ang mundo ni Domeng. Ang mga salitang iyon, simple ngunit puno ng kahulugan, ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat na kanyang natamo. Hindi ito isang mensahe ng galit, kundi isang pinal na pagpapalaya. Pinutol na ni Rizel ang huling hibla na nag-uugnay sa kanila. Hindi na siya asawa, hindi na siya kaibigan. Isa na lamang siyang alaala ng isang malaking pagkakamali. Mahigpit niyang hinawakan ang malamig na singsing, idiniin ito sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang metal sa kanyang balat. Ang mainit at sunod-sunod na patak ng luha ng isang lalaking tuluyan, nang nawalan ng lahat, ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisingi, isang huli, at walang saysay na pagsisisi para sa isang pag-ibig na hindi na kailanman maibabalik pa. Samantala, sa isang malayong probinsya sa timog, ang hangin ay sariwa at malinis, may dalang amoy ng alat mula sa dagat. Nakatayo sila Rizel sa harap na isang maliit na bahay na yari sa kahoy, nakaharap sa malawak at asul na karagatan ng Sarangani. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay laging nakatali, ay ngayon malayang hinahaplos ng banayad na hangin. Payapa ang kanyang mukha, malayo sa lungkot at takot na dating bumabalot dito. Sa gitna ng payapang tanawin, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang likuran. Ang mahinang paggalaw ng mga gulong sa ibabaw ng lupa, ang tanging gumambala sa katahimikan. Bumukas ang pinto, at isang matangkad na anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya, nagdadala ng pangako ng isang bagong simula. 3 taon na ang lumipas. Ang maliit na probinsya ng Sarangani ay naging kanlungan ng kapayapaan para kay Rizel. Ang kanyang mahabang buhok ay pinutulan niya at ngayon ay maikli na nagbibigay ng sariwa at masiglang anyo. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at natatakot sa mga anino. Sa halip, isa na siyang ginang na puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng pag-asa. Siya ngayon ang namamahala ng isang maliit na community clinic, nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga kapuspalad na kababaihan sa probinsya. Ang mga pasyente niya ay nakakakita sa kanya ng hindi lamang isang nurse, kundi isang inspirasyon at isang matibay na haligi ng pag-asa. Si Dr. Mateo, na kasama niya sa Sarangani, ay masigasig na nagboboluntaryo sa klinika. Ang kanilang pag-ibig ay hindi biglaan o mainit na parang bagyo. Ito ay dahan-dahang namuo, kasing laman ng lupa at kasing payapa ng sikat ng araw sa umaga. Walang madalas na paghawak o matatamis na salita. Tanging ang mga tahimik na sulyap, ang mga ngiting puno ng pag-unawa at ang presensya ng bawat isa ang nagsisilbing patunay ng kanilang malalim na pagmamahalan. Ang kanilang relasyon ay isang pambihirang klase ng pag-ibig na nagbibigay ng ginhawa at paggaling. Pagsapit ng hapon, habang unti-unting lumulubog ang araw sa malawak na karagatan, umupo sila Rizel sa lumang balkonahe ng kanyang bahay. Dumating si Mateo. May bitbit na isang bungkos ng sariwang dilaw na bulaklak na kanyang pinitas sa gilid ng kalsada. Tahimik itong umupo sa kanyang tabi. Ang balikat nito ay bahagyang dumampi sa kanya. Walang salita, dahan-dahang inabot ni Mateo ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang palad ni Rizel. Ang init ng kanyang balat ay dahan-dahang gumapang sa balat ng ginang, nagdadala ng isang matamis at ligtas na pakiramdam. Ipinatong ni Rizel ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo, nakapikit, at pilit na dinarama ang bawat tibok ng puso ng lalaki. Isang pintig na nagsisilbing pangako ng walang hanggang kapayapaan at pagmamahal. Ngunit ang tahimik na sandaling iyon ay biglang ginambala ng isang anino na huminto sa bukana ng klinika. Isang lalaking may kapansanan sa paglalakad, may suot na simpleng polo shirt at nakahawak sa isang tungkod, ang dahan-dahang lumakad patungo sa tarangkahan. Nakayuko ang lalaki, ang kanyang mukha ay may malalim na bakas ng pagod at pagsisisi. Tiningnan ni Domeng ang payapa at masiglang Rizel na ngayon ay nakangiti at nakasandal sa balikat ni Mateo.
Ang mga mata nila Rizel ay kumikinang sa kaligayahan, isang kinang na hindi niya kailanman nakita sa loob ng kanilang 7 taong pagsasama. Ang kapayapaan na sumisibol mula sa pag-iitan ni nala Rizel at Mateo ay isang bagay na minsan niyang ipinagkait sa kanyang asawa. Ang pagmamahal na nakita niya sa kanilang mga mata ay ang pagmamahal na kanyang sinira. Ang babaeng dati ay nakikiusap at nagmamakaawa para sa kanyang pagtingin ay ngayon isang reyna sa sarili nitong kaharian at siya ay isang simpleng estranjero lamang na nanonood mula sa malayo. Naramdaman ni Domeng ang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang sakit na mas malalim pa sa mga pisikal na sugat na kanyang natamo. Hindi siya humakbang palapit. Hindi na siya karapat-dapat. Sa halip, tumalikod siya ng tahimik. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng pagsisisi at panghihinayang, isang habambuhay na parusa na siya mismo ang naghatid sa kanyang sarili. Ang pagkawala nila Rizel ay hindi lamang ang pagkawala ng kanyang asawa, kundi ang pagkawala ng kanyang pagkatao. Ilang sandali pa, isang bata ang mabilis na lumabas mula sa klinika, may bitbit na isang puting sobre. "Dokla Rizel, may nag-iwan po dito!" Sigaw ng bata. Dahan-dahang inabot nila Rizel ang sobre. Sa ibabaw nito, sa isang pamilyar ngunit nanginginig na sulat kamay, ay may nakasulat na isang pangalan. Naguluhan sila Rizel habang tinititigan ang sobre at sa kanyang tabi, maingat na inilagay ni Mateo ang kanyang braso sa likuran ng upuan, isang tahimik na suporta para sa anumang bagay na naghihintay sa loob. Sinimulang buksan nila Rizel ang puting sobre. Sa loob, isang pamilyar na piraso ng papel ang nagbigay sa kanya ng panibagong pagtataka. Isa itong legal na dokumento, isang deed of donation na naglilipat ng buong pag-aari ng Serrano Seafood Factory sa Laricel Amadora Castañeda Community Clinic para sa kapakanan ng mga kapuspalad na kababaihan sa Sarangani. Bukod doon, may isang maikling liham din na nakasulat sa nanginginig na sulat kamay ni Domeng. Dahan-dahan itong binasa nila Rizel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, ngunit may bakas ng matinding pag-unawa. "Salamat, El. Salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal at kung paano ang pagmamahal ay hindi pagmamay-ari. Patawad sa lahat ng sakit na naidulot ko. Sana ay makahanap ka ng tunay na kapayapaan na matagal ko nang ipinagkait sa'yo. Paalam." Walang luhang pumatak mula sa mga mata nila Rizel. Sa halip, isang banayad at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang ngiti ng tagumpay o paghihigante, kundi isang ngiti ng pagpapalaya. Natahimik siya. Hindi niya tinanggap ang regalo ni Domeng dahil sa labis na pagmamahal. Tinanggap niya ito dahil nakita niya ang sinseridad ng pagsisisi ng lalaki. At dahil sa wakas ay pinatawad na niya ito, hindi para sa kapakanan ng lalaki, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ang pagtanggap na iyon ay ang kanyang paraan upang tuluyang pakawalan ang nakaraan, upang hindi na kailanman muling maging bihag ng pot. Malayo sa Sarangani, sa maalikabok at abalang kalsada ng General Santos, nakaupo si Aling Charing sa isang luma at kalawangin na wheelchair. Ang dating malawak at marangyang bahay ng mga Serrano ay nabili na at sila ni Domeng ay naninirahan na ngayon sa isang maliit at sirang apartment. Ang kanyang dating matapang na dila ay ngayon mahina at laging may binubulong na mga salitang puno ng pagsisisi. "Sila Rizel, mabuti sana sila Rizel." Pabulong na sambit ng matanda habang pilit na inaabot ang isang lumang litrato nila Rizel na nakakabit sa dingding. Si Domeng naman, may kapansanan sa paglalakad at payat ay nagtatrabaho ngayon bilang isang ordinaryong obrero sa isang construction site, nagbubuhat ng mabibigat na semento para lamang may maipakain sa kanyang ina. Ang mga mata niya ay laging nakatumo, nababalot ng isang malalim at walang hanggang pagsisisi. Ito ang kanyang karma, ang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na may baon na pagdurusa para sa kanyang mga maling desisyon. Sa Sarangani, naglalakad sila Rizel at Mateo sa dalampasigan.
Ang malambot na buhangin ay humahaplos sa kanilang mga hubad na paa habang ang mainit na sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga balat. Mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang bawat pagdampi ay isang selyo ng pangako. Sa harap nila ay ang malawak at asul na karagatan na nagmumukhang walang katapusan tulad ng kapayapaan na ngayon ay kanilang nararamdaman.